Isa na namang illegal recruitment agency ang ipinasara ng Department of Migrant Workers ngayong araw habang pinag-iingat rin ng publiko dahil talamak na rin sa TikTok at Facebook ang ganitong mga illegal recruiter. May balitang A to Z si Giselle Simon. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang technical vocational institution sa Quezon City dahil sa umunoy pag-aalok ng peke o hindi lehitimong trabaho sa mga Pilipinong nagnanais makapagtrabaho sa Taiwan. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Kakdak, walang valid na lisensya ang naturang agency at accreditation mula sa kagawaran. Nadiskubre rin ng ahensya ang pagbabayad di umano ng 30,000 pesos na training fee na may initial payment na 6,000 pesos para sa enrollment at sakaling walang pambayad, inire-refer ito sa mga lending institution. Yung factory worker, meron naman yung placement fee 1 month salary pero ang presumption nun, lisensyado yung recruiter. Ang makakasingil lang yan na may sapat na resibo pag binayaran is yung lisensyadong recruiter. Sir, last na po. Kung hindi lisensyadong recruiter, kahit libre, bawal pa rin. Sa ngayon, mahaharap sa patong-patong na kaso ang match trend. Habang hinihikayat din ng iba pang mga biktima na naturang illegal recruitment agency na makipag-ugnayan sa DMW para sa pagsasampa ng kaso. Sa lahat ng merkadong pang-ekonomiya, parating may tinatawag na black market or informal market, di ba? Whether it's overseas employment, local employment, or kalakalan, merong parating gumagawa ng illegal. At ito yun, sa larangan namin ginagalawan, which is overseas employment. Meron talagang may masasamang balak talaga. Samantala, nagbabala rin ng DMW sa publiko na huwag maniwala sa modus ng illegal recruiters at sa halip ay mag-apply lamang sa mga rehistradong recruitment agencies. Madami ngayon sa online. We're trying to take down as much as we could. We've already taken down around 4,000 Facebook posts. Iba pa yung sa TikTok na natin kasi marami rin doon. So sabay nating ino-operate yun. Yun yung trust ng department both online sa physical na closures and takedowns. Yes, kasi ano yan eh. Di ba alam niyo naman sa social media, mamaya sinatdown mo, 2 seconds later, posibleng may umusbong na naman. Para hindi ma-scam, maaaring i-validate o i-check sa kanilang website kung may lehitimong lisensya ang anumang placement agency para makapag-recruit abroad. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon.